Magandang araw po sa ating lahat. Ako pala si Staff Sergeant Ronilo Anadeo, tubong Zamboanga del Norte. Unang assign ko dito sa 35th IB, nag-report kami sa Lanao del Norte. Tapos, yung naka-assign pa kasi dito, yung nag-alis sila, 2008, nag-report din kami sa 35th, 2011, November. Tapos, na-assign si General Arrohado dito, kasi ito man talaga yung original niya na unit. Kinuha yung 35th doon sa Lanao. Kaya kami, hanggang ngayon, nandito pa rin kami yung 35th IB. Yung unang dating namin dito, makita mo talaga na peaceful. Yung pamumuhay ng mga civilian dito, peaceful. Pero makita naman natin sa mga balita na sobrang gulo. Pero pag nandito ka sa lugar, peaceful, maliban lang sa mga bundok, ganyan. Tapos, yun na, nagpahinga kami ng mga isang buwan siguro. Nagplaster namin yung mga kagamitan galing sa Lanao. Yung unang operasyon namin, doon kami sa Barangay Danag, matandaan ko pa, Barangay Danag. Yun, pag hindi pa lang nagsisimula yung lakad namin, grabing putukan na. Nakasabi na ako sa sarili ko na, ganito pala yung hulo. Akala ko peaceful. Ayun, operasyon, nag-clearing kami ng 3 buwan. So, negative naman, wala kaming nakita. May nakita kami pero mga trackings lang na kunti. Tapos may mga kampo nila, mga giba-giba na. Yun, pahinga. Mga ilang buwan yun, kandak naman kami ng operasyon dito sa Bandang Patikol. May mga trackings na. So, hindi man kami binangga. So, nag-info man yung intelligence na yung Abu Sayyaf daw na lumipat doon sa Indanan. So, ilang buwan kami na nag-operate dito. Ang baho-baho na ng mga tropa. Kahit yung mga baboy na ramo, maglapit na sa amin. Kaya yun. Sakay kami ng 6x. Kala ng tropa na ito, uwian na. Kasi wala nang ligo eh. Lumampas man sa batalyon namin. Oh, kala natin uuwi na tayo. Papunta pala ng Indanan. Yun, operasyon kami doon. So, habang nagpapaakyat kami, nagtaka na lang kami na mga tao na nagsibabaan. May mga dalaman na mga gamit. So, kasabi yung mga kasama namin din na tausog, sabi sila na, huwag kayong magkumpiyansa. Kasi pag ganito talaga na, pag yung mga sibilyan na magdala na magbuhat na sila ng mga gamit nila na papaalis sa kanilang bahay, so positive talaga yung target natin. Kaya yun, siguro mga nasa 3 days namin narating yung kampo nila. Bago kami nakarating sa kampo nila, may 3 motor ata yun na nakatago doon sa liblib na lugar. Mga bago pa. Siguro karnap nila yun. Mga bago, mga XRM. May nagdaan na sibilyan, tinanong namin na sino may-ari nito, bakit mga bago pa, nandito man sa liblib na lugar na tinago man sa damuhan. Sabi yung sibilyan na hindi daw niya kilala, wala daw siyang alam. Tapos nang bumadali, sabi yung namin yung battalion commander si XO namin si Sir Sadama, positive talaga to. Kasi pag ganitong makikita mo na ganito talaga yung galawan ng mga sibilyan, kasi ito sila, takot to sila madamay eh. Kaya nagsialisa na. Ay yung yung motor, iniwan namin doon. Sayang. Malayo man din sa kalsada, yung meron doon, yung mga trails lang, yung pangtao lang talaga na madaanan. Tapos,
yung simula nung sa motor na yon, yung distansya ng kampo ng kalaban, mga 300. Yun na, nupihan na namin, napasok na, hindi pa kami napasok, nupihan namin. Nakita naman ng mga leading squad namin na negative, wala ng tao, so pinasok namin. Yung kampo nila, yung mga bahay-bahay siguro nila sa mga 15. Doon, sinik namin yung mga kwarto kung may natira pa. Doon, daming natira doon, mga lalagyan ng mga barit. Doon kami kinabahan. Na huwag talaga magkumpiyansa kasi may mga barit to. Mga 3 piraso ata yun na paglalagyan ng mga barit. Siguro sa strength ng mga kalaban yun, nasa mga 25 or 30. Ayun. Sinundan namin yung trackings nila. So, pababa sila. Kaya kami, sinundan namin, doon din kami dumaan sa gilid. Pag alanganin, hanap talaga kami ng advanced position. Kaya yung trackings, hindi man namin sinunod kasi pababa, pinikuta namin sa kabila, hindi namin alam na doon pala kami na nagkatagpo na. Pero hindi pa kami nagkatagpo, mga 11 o'clock, doon, long halt kami. Establish, nag-skirmish kami, buong batalyon. Nag-ikot kami, pinaikutan namin yung area security kami. Alpha, Bravo, Charlie, quarters. Tapos doon banda sa amin, doon sa iyo taas-taas, kunti, bundok. Kasi yung pinag-holta namin, mataas yon. Tapos may mataas pa. Yung sa taas na yon may 3 bahay. Pero wala nang laman. Yun na, nagdaan sa amin yung mga sibilyan na yon, yung dadala ng mga gamit. Habang kumakain kami, yung isang kasama ko, siguro na natatae yun siya or naghanap siya ng mapistuhan sa unahan. Sabay upi na rin. May nakita siya na yung nagsungkit ng niyog, butong, kuha siya. Tiningnan niya, uy, may dalamang baril. So, dahan-dahan siyang atras. Pinapass forward niya sa amin na sinabihan niya, may kalaban, may kalaban. Yun na, naupihan niya, may kalaban. Tapos, yung kalaban din yun, wala rin siyang alam. Doon na, may security pa siya. Tapos kami, naka-establish na kami na naka-ready to fire na. Sumigaw pa yung kalaban. Ungod, sabi niya. Nagtaka yung trupa na, nakita siguro tayo. Pero wala mang putok. Akala pala ng kalaban, in. Kasi yung napasukan nila na lugar na yon, yung mga tao doon, in. Yung sa baba niya may kampo, mga siguro 1 click. Kala niya, in lang yung paggala-gala doon. Kaya kami rin, hindi man yan nakita, pero nagsigaw lang siya doon. Kasi, kumpiyansa siya kasi may mga bahay man. Akala niya yung may-ari. Sabay, putok namin. Ako, K3 machine gun man ako doon. K3. Sabay bagbag. Siguro sa mga 30 nila, buting nahila nila yung 3. Yung isa lang talaga yung naiwan. Yun, sa amin, may wounded kami pero hindi gaano lang yung mga sharp nilang. Pero yung sa kalaban talaga, naiwan na sa kanila yung isa. Yung 3, hindi man nila kayang buhatin, tinago nila doon sa dumuhan, sa baba. Kasi yung area na yon, bundok, doon talaga sa tuktok. Kaya pagbaba nila, mahirapan naman sila paakyat.
kinasok na lang nila doon sa may sapa. So kami, hindi na rin namin kinilir yung kuan kasi yung area na yon medyo malapit din sa kampo ng mga MN. Kaya yung isang natira sa kanila doon namin, yun lang ang kusa namin. Tapos doon ako yung kasama ko, sabi niya, lah, kakilala ko man to. Kaklase man niya, kaklase daw ng asawa, yung asawa niya, yung kuan, yung asawa nito. Nakita ko man to. Teacher man yung, ayun pala, dito sa Hulo, dahil na sa dati na malaki yung ransom na nakukuha, yung iba, napilitan yung walang mga trabaho, napilitan lang talaga na sumama. Ayun, exit kami. Nagsimula kami ng pag-alis namin doon. Kasi hindi na namin yung kiniklearing eh. Kasi malayo pa yung exit point namin. Yung pick up point namin. Nagsimula kami yung paglakad namin. Siguro mga 3 o'clock. Papagabi na yun eh. Tapos yung lulusutan namin nasa 6 click pa ata. Nakarating kami doon alas 8. Alas 8. Kaya yun ang hindi ko makalimutan yung doon sa Indanan, yung sa pangyayari na yun. Yung sa isang, ayun pala, nakalimutan ko yung sa isang encounter namin, yung doon dito sa Patikol, 2017, dito sa may Buhanginan. Yun, umaga, lang araw kami na naglalakad. So, yung tropa, sobrang pagod na. So, long halt. Tapos, pahinga, maaga kaming nag-establish harbor site. Maaga kami nag-harbor. Tapos, pagka alas 6, prepare. Pag move namin, so siyempre makikita mo sa mga tropa, sa tropa mo, saya pa yung kuan, yung kwentuhan, habang hindi pa naglalakad. Pagbaba namin, doon sa may creek kasi may sapa kasi yun yung nadaanan namin. Kaya pagbaba namin doon sa may sapa na yon, so doon kami na nanghilian alas 11 rin. Yun talaga yung hindi ko makalimutan pag alas 11. Alas 11 rin. Kaya doon halt na naman kami. So nag-halt kami, tawag yung ground commander namin, matandaan yung kung sino yung na tusukin yung Charlie Company sa kabilang bundok. Kasi magkalibil yun eh. Bali dalawa, kalibil. Tapos yung pagitan may sapa na maliit, pero may tubig, buhay siya. Pag baba ng Charlie, nagsabi itong kabats ko, sa kabats ko rin nandun si Charlie, oh, kabats, saan kayo? Ganap kayo ng, siguro mag-amoy ka ng pulbura ba? Yun pala, grabe yung bibig ng kasama ko. Pagbaba nila, dito kami naka-standby, pagbaba nila na nakalagpas sila sa amin ng mga 50 meters, nandun pala yung kalaban sa kabila din ng bundok, naliligo. Kaya yun, sigaw, kalaban ah, bagbag. Yun na, nagkaiwan-iwan na lang yung mga gamit la, siguro may nakatakbo doon na nakabahag lang. Kasi daming damit nila na naiwan. Tapos yun, bagbagan kami. At ako naman, doon ako sa taas kasi siyempre tatapos lang kumain. Pabor man sa akin yung kabilang bundok, binagbagan ko rin ng 60. K3, kasi K3 man ako. Kaya sigaw-sigaw sa akin si Sir Navarra kasi
yung K3 natin, yung K3 ko, ayaw na rin maghinto kasi yung lock niya nawala. Kaya hinanap ko, bakit hindi ito mahinto? Pinutol ko yung link niya, kaya nahinto. Hinanap ko, yun pala, nalaglag na yung lock niya, kaya yung K3, mahirap talaga pag yung lock niya kung hindi mo lagyan ng support. Kasi pag nalaglag yan, hindi talaga yan magputok or hindi talaga yan magtigil. Kaya yung pangyari na yon, daming kalaban. Siguro yung harbor site nila, laki. Hindi ko na matandaan. Sobrang laki. Yung sa amin, 1/4 lang talaga. Tapos, yun, kuha na namin yung isang piraso nila. Kuha namin, tapos, naghaba-haba ng buhok. Yun, kasi yung tao na yun, parang wala na siguro sa tamang pag-iisip kasi yung nasanayan sa kanila dito, pag mayroong anting-anting, hindi ka matablan. Kasi yung tao na yun, hindi talaga basta-basta siya natablan. Ilang putok na. Putok. Kaya magsigaw na rin yung kasama ko na, tulong, inasult ako. Bagbag sila. Ako hindi rin, sa posisyon ko, iba din yung binagbagan ko dun sa gilid. Kasi dito sa hulo, once na kung saan yung front nila, yung kalaban, nagiging letter Y. Letter Y, anan sila. Kaya papalo talaga yan sila sa likod mo. Kaya yung trupa, standby talaga. Saan may gumalaw, pumutok, bagbag. Kaya yun. Pag katapos doon, tagal. Siguro mga sobra 1 oras yun. Yung encounter na yun. Yun, may wounded din kami. Sa kalaban, nakakuha kami ng isa. Tapos, siguro sa kanila doon, dami sa kanila siguro na matay kasi yung hinarboran, umalis na yung kalaban, yung ginawa nilang harbor site, kami ang pumalit. Mahirapan ka na sa pagkabit ng duyan kasi yung lahat ng mga malalaking puno doon na puno ng niyog or kahoy, ang daming dugo. Kaya ang ginawa namin, nilagyan lang namin ng mga dahon ng niyog. Yung iba hindi na makatulog kasi yung pinagtalian nila ng duyan, grabing dugo. Ayun. Yung iba, nakasabi na magpabadi na tsing. Tabing dugo, daming namatay siguro sa kanila. May mga kuan pa dito ng mga bakas pa ng yung sa bituka na hinila ba. Kaya yun. Kaya yung pangyayari na yun, grabing standby na sa trupa kasi amoy pulbura na. Yun talaga ang kuan ko dito sa hulo na hindi ko talaga makalimutan yung mga kuan yun, pangyayari na yun na minsan sabi mo sa sarili mo na sundalo ako. Proud. Minsan rin yung tropa malumural, high moral. So yung sinabi ko kanina, yung umaga pa bago kami nag-move, grabing tawanan. Pagdating sa unahan, grabing gira. Ganito talaga sa hulo. Sa noon pa. Pero sa ngayon, sa awa ng Panginoon, kasi yung sabi nila, lalo na yung mga matatanda, ilang sundalo na yung na-assign dyan sa hulo, batalyon, Marines, hindi talaga ma-peaceful. Pero sa ngayon, makita nyo na yung hulo ngayon. Napakaganda. Hindi katulad talaga dati. Pagdating namin dati dito, hindi ka makamotor-motor. Halos, maglakad ka. Hindi ka makatingin ng focus lang sa harap mo. Yung tingin mo talaga, likod, gilid. Kasi parang may sumusunod sa'yo. Ay, ganito dati sa hulo. So, sa tulong ng sundalo,
At saka yung paggalang namin sa mga tausog, kung ano yung nasanayan dito, yung mga sundalo din, disiplinado, yun din ang pinairal namin, yung disiplina. Kasi mahirap talaga pag ma-assign ka sa isang lugar, lalo na sa atin na mga Christian, kung anong dalhin natin yung doon sa atin, dalhin natin dito sa area ng mga brother Mike natin, hindi talaga pwede. Kasi hindi mo talaga makukuha yung goal. Kung kahit ilang batalyon pa na sundalo ang pumunta dito sa ulo, pag hindi mo nakuha yung loob, hindi mo nakuha yung kuha nila dito na paano sila gagalaw, na hindi na idadaan sa matinding bakbakan. Yan. Yun ang ginawa ng mga sundalo, lalo na sa 35th IB. Dito to na organize, pumunta lang ng Lanao, tapos bumalik na naman dito 2014. Tama. Bumalik dito 2014 hanggang ngayon. Dito pa rin kami sa Hulo. Kaya ngayon, successful yung mga tropa, at saka meron na ring division dito. Okay na rin. At least, hindi lang tayo nakikinabang, lahat na, lalo na sa mga sibilyan na nadadamay lang sa digmaan dito sa Hulo. May nakalimutan pala ako, yung sa bombing pala, yung sa Alpha Company doon sa Kilometer 3. Makalimutan yun. Kasi bumaba kami doon eh. Bumaba ako. Yung trabaho pala namin doon, kanda kami ng checkpoint with PNP. Lahat na. Trip ticket, yun doon magdaan sa amin. Dati, kami yung magkuhan ng mga trip ticket doon. Lalo na sa mga gahiro, lalo na sa mga yung may-ari ng mga sasakyan na di pasahero. Yung pangyayari na yun about yung sa bombing na yun, yung doon lang sa amin sa Kilometer 3. Kasi walam din ako doon na story din sa kasama ko. Kasi bumaba kami sa kumpanya. Yung natira doon, bali 5. Tapos yung iba, nandun sa checkpoint, kasi yung checkpoint kasi namin doon, bali 3. 3 post, taas, gitna, at saka sa baba. Yung baba, siya yung tagasala ng yung mga di pasahero na sasakyan, saka yung mga smuggle na bigas ba yun? O ano yun? Tapos yung sa taas, din, yun din mag-check. Lalo na pag may mga tawag, ganito, check. Yung mga, i-verify yung mga muka, check namin yung mga, bababa yung mga pasahero. Tapos yung sa gitna naman, doon naman yung sa mga motor, check namin. Daming motor doon, halos siguro ang daming pila. So sabi ng kasama ko rin, timing din na medyo walang gaanong sasakyan. Nagtaka sila na may babae daw doon sa taas, yung sa taas na tropa namin, dumaan. Tapos, ang tawag yan, yung sa pantalyan, buo talaga ba, yung para sa labas, parang nasa labas ng bansa. Kasi yung babae pala yun, galing labas bansa yun. Asawa niya yung namatay din dyan sa may simbahan. Siya yung doon. Target niya yung kampo namin. Tapos yun bumaba doon. So yung tropa, parang baliwala na rin. Kasi babae. Sino naman yung mag-suicide dyan na babae? Tapos mata lang yung nakikita.
Tapos buntis pa. Yun pala, hindi pala buntis. Yung suot pala niya, bomba na pala yun. Tapos may hawak siya dito na yung switch. Yun, ang hawak-hawak niya. Di rin makita kasi mahaba man yung suot nila. Pang babae dito sa yung, yung tawag ko yan, kalimutan ko. Yung sa masuot ng babae dito sa ulo. Ya, yun. Habang nagpababa, yung babae, nakikita sa trupa, kasi yung kampo rin namin, may D-guard din. Nakikita sa trupa na yung babae, parang namumutla ba, tapos pinawisan. Habang nagpababa, nagsabi yung bulahan yung trupa doon sa loob, na, sino kayang hinahanap yan ba? Asawa siguro yan ng trupa ba? So yung bago siya papasok sa kampo, may madaanan ba siyang gate at saka yung barbed wire or crusantina. Meron pa. Doon talaga, dumaan talaga siya kasi may konti man na bukas. Grabing tahol yung aso kasi hindi rin kilala ng aso. Pumasok yung babae, pumasok. So, nagtaka yung trupa na pagpasok niya, hindi man lang nagsabi na sino yung hinahanap niya. Parang tahimik ba? Tahimik lang. Tapos sinabihan ng kasama namin na kung sa tausog pa na, o hindi, naguno ka, sinabihan ng kasama ko na tausog rin. Wala talagang imik. So yun na, binuksan na yung gate, nagtaka na lang yung trupa na, hindi pa, bukas niya sa gate. So yung trupa, nagalit kasi hindi man nagpaalam. Bukas niya gate, yung trupa, wala man siyang trupa makikita doon sa labas na malapitan niya kasi dito man may naka barricade man, dito lang yung barracks namin. Tapos pagpasok mo sa gate, mo talaga madiretso. Sinigawan ng trupa na, hindi, nagmunukaw. Yun na, pumutok bigla. Na-press niya yung switch. Wala, wasak. Pati yung aso na nagtahol sa kanya, wala, patay talaga. Ayun ang na sagat ko rin yun sa kasama ko kasi yung pangyayari na yun, nandun ako sa baba. May kinuha kami ata sa CP namin. Kaya kung nandun pa lang yung tropa siguro may kuwan talaga pero sa awa ng Panginoon. Parang tiniming talaga ba na tinatawag kami sa CP. Yung natira doon siguro mga duty lang at saka yung D-guards at saka si platoon leader, platoon sergeant namin. Ayun. So wala talaga yung wrong timing talaga yung babae na yun, yung pagpasok niya. Sa dati pa yun. Yun talaga ang mga kwan. Lalo na yun yun ang mga produkto ni Mundi. Siya yung tagagawa doon eh. Mag-request lang siya ng mga taga-ibang lahi. Yun ang gawin niyang suicide bomber. Sa ngayon, kaawa rin ng Panginoon, kung maglakad ka man dyan, peaceful, okay na. Wala nang problema dito sa Hulo. Sa ngayon. Ipagmamalaking ko na talaga sa ngayon sa Hulo. Hindi katulad dati na kidnap dito, kidnap doon. Wala. At yun lang ang masasabi ko about doon sa bombing.